Chapter 14 Finale. Padalas ng padalas ang pagdadahilan niya ng overtime sa asawa. Hirap din siyang gumawa ng dahilan dito, pero hindi niya magawang pahindian si Jan. Naghintay muna siya na mag-adjust ang mga mata niya sa dilim sa loob ng sinihan. Jan, sandali. Paano mo nakikita ang dinadaanan mo? Sumusunod lang siya sa direksyon ni Jan. Basta kumapit ka na lang sa akin. Ako na ang bahala. Sagot nito sa kanya. Tuloy pa rin ito sa paglakad. Hindi yata maganda tong panonoorin natin. Bakit ko konti lang ang tao? Puna niya rito nang masanay na ang mga mata niya. Matagal na kasi tong pinapalabas. Hindi pa sila nagtatagal sa loob, naramdaman na niyang gumagapang ang mga kamay ni Jan sa kanyang tagiliran. Jan, ano ba? Tumigil ito sa pagkilos. Pero isang sandali lang ay gumalaw na naman ang mga kamay nito. Jan, please stop it. Bakit? Hindi nito pinansin ang kanyang pagtanggi. Huwag kang mag-alala. Tingnan mo ang paligid natin. Halos wala nang nakaupo na malapit sa kanila. Sa upper box sila nakaupo at napakadilim sa loob ng sinihan. Unti-unting hinalikan ni Jan ang kanyang tenga, leeg, papunta sa kanyang labi. Kahit na sinasabihan niyang tumigil ito, alam niya na gustong-gusto niya ang ginagawa ng lalaki. Jan! Pinatigil ng mga halik ni Jan ang sanay sasabihin niya. Naramdaman na lang niya ang kamay ni Jan sa kanyang hita. Bago pa siya tuluyang mawala sa mga halik ni Jan, pinigil na niya ito. Nagpumigla siya sa mga ekspertong kamay ni Jan. Umupo siya ng diretsyo. Ano ka ba, Jan? Ang tagal na nating lumalabas, walang nangyayari sa atin. Bakit dito pa sa lugar na to? Muli siyang inakbayan ni Jan at inalo. Matagal bago ito nagsalita. I'm sorry. Hindi ko na alam kung paano pipigilan ang sarili ko. Maaring noon, sinabi ko sa'yo na kontento na akong magkasama tayo. Pero iba na ngayon. Mahal kita, Rona. Kailangan kita. Pati ni Rona ang nararamdaman ni Jan. Siya man ay pareho rin ang nasa loob. Halika na, Rona. Wala na itong sinabi pang iba. Parang nasa loob ng isang magic na sumunod na lang siya kay Jan. Alam niya ang ibig sabihin nito. Alam niya kung saan nag-aanyaya ang binata. Tuwa at kaba ng dibdib. Halo-halong damdamin ang nanaig sa kanya. Habang papalabas ng sinihan, nakakapit siyang mabuti sa braso ni Jan na animoy mahuhulog kapag pumitiw dito. Sa lalim ng iniisip at balak gawin, hindi niya masyadong napansin ang kaibigan na papalapit sa kanilang dalawa ng binata. Rona! Maring tawag ng boses ng isang babae. Ruth! Nagulat si Rona sa kaibigan. Sa bilis ng pangyayari, hindi na niya nagawang bumitaw kay Jan. Nag-usap ang kanilang mga mata. Wala siyang nasabi sa kaibigan. Ganon din naman si Ruth. Salamat na lang at hindi siya ipinahiya nito. Alam ni Rona na basang-basa nito ang mga nangyayari. Pilit ang ngiti nito sa kanila ni Jan. Umalis ito na tila ba gustong makalayo kaagad. Pumigla siya sa pagkakapit kay Jan. Rona, kailangang pag-usapan natin to. Bukas na lang tayo mag-usap. Napapagod na ako. Hinalikan ni Rona sa pisngi si Jan at nagpaalam. Masakit man sa loob, nagpaalam na siya sa binata at sumakay na ng taxi pa uwi. Hindi na niya pinansin ang pagtawag ni Jan. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Rona.
nagising siya sa katotohanan ng kanyang ginagawa. Tahimik na ang kabahayan nang dumating siya. Pinuntahan niya ang kwarto ng anak. Katabi ito ng silid nila at may pintong lagus-lagusan sa magkabilang silid. Nagtaka si Rona nang makita na wala sa higaan nito ang bata. Dali-dali siyang pumunta sa kwarto nila. Halos bumigay sa sakit ng ulo si Rona nang makita ang kanyang mag-ama na magkatabing natutulog sa kanilang kama. Pinalibutan ni Alan ng unan ang isang tabi ng bata para huwag itong mahulog. At sa kabila naman, ang asawa ang nakahala. Gusto niyang maluha sa pag-uusig ng kanyang damdamin. Matagal na nakatayo si Rona sa kanyang pwesto. Hindi niya maikilos ang mga paa para makatakbo sa kahihiyan. Ilang sandali pa ay nagising si Alan. Nakita siya nito na nakatayo sa may pintuan. "Rona, what's wrong?" Napatayo si Alan at inalalayan siyang makaupo sa kama. "You look so pale." Gusto niyang umiyak. Gusto niyang humingi ng tawad sa asawa. Pero walang lumalabas na boses sa kanyang bibig. "Honey," nag-aalala na si Alan. "Sandali, ikukuha kita ng tubig." "Wag na." Narinig niyang sinabi ng sarili. "Mabuti na ako." "Hindi ba pwedeng tigilan na yung pag-o-overtime mo? Look at yourself." Napalakas ang boses ni Alan. Binuhat na ni Alan si Angela papunta sa kwarto nito. Sa pagod, hindi pa siya nakakapagbihis ay napahiga na siya sa kanilang higaan. Pagbalik ni Alan, siya naman ang inasikaso. Inalis ng asawa ang mga sapatos niya. Inayos siya ng higa sa kama at minasahe ang kanyang paa at mga binti. Hindi na napigilan ni Rona ang pag-iyak. Masyado na siyang inuusig ng kanyang konsensya. Habang umiiyak, ang sinasabi na lang niya lagi ay patawarin siya ng asawa. "I am sorry, Alan. I'm sorry." "Shh! Tama na. Pagod ka lang sa trabaho. Tama na." Alo nito sa kanya. "Huwag ka nang umiyak. Hindi naman ako nagre-reklamo sa pag-o-overtime mo. Kaya lang, hindi ko na gusto ang nangyayari sa health mo." Lalong tuminti ang pag-iyak ni Rona. "Hindi yan ang ibig kong sabihin. Nagtataksil ako sa'yo, Alan. Nakikipagrelasyon ako kay Jan." Hindi niya masabi ang gustong sabihin sa asawa. Isa-isa nitong inalis ang kanyang suot. Unay minamasahe lang siya nito. Pero kinalaunan ay nagiging mainit na ang mga haplos nito sa kanyang katawan. Hindi niya pinigilan si Alan. Naisip ni Rona na ngayon niya mas kailangan ng asawa. At gusto rin niyang malaman ang tunay na damdamin para rito. Pinabayaan niyang angkinin siya nito. Kinabukasan, hindi na siya pumasok sa opisina. Sa sasakyan pa lang, tinawagan na niya si Ruth. Nangangamba siya na baka hindi siya kausapin nito. "Hello, Ruth?" "Yes, Rona?" Malamig ang pagtanggap ng kaibigan sa kabilang linya. "Ruth, pwede ba tayong mag-usap?" "Hindi tayo ang dapat mag-usap. Kayo ni Kuya Alan." Hindi niya masisisi si Ruth kung ganoon ang pagtanggap sa kanya. Pinsan nito si Alan. "Ruth, please. Kailangan kita bilang isang kaibigan." Tumahimik sa kabilang linya. "Ruth, tulungan mo ko, please." Napaiyak si Rona sa pakikiusap kay Ruth. Narinig niyang bumigay na rin ang boses ni Ruth. "Sige, sa Greenbelt, sa dating lugar na pinupuntahan natin. Ngayon na." Nabuhayan ng loob si Rona. "Oo, sige, on the way na ako.
Salamat, Ruth. Hindi na siya sinagot nito. Ibinabana nito ang telepono. Nauna siyang dumating kay Ruth. Niyakap niya kaagad ang kaibigan nang makita ito. Nung una ay umiiwas si Ruth. Pero nang lumaon, niyakap na rin siya nito. Pareho na silang nag-iiyakan. I'm sorry. Bungad niya sa kaibigan. I'm sorry also. Mahinahon nitong tugon. Ano ang nangyari? Bakit nagkaganon? Tulirong tanong ni Ruth sa kanya. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano nangyari ang lahat. Nagising na lang ako na mahal ko na silang pareho. Naiyak si Rona sa kanyang miserableng kwento. Pero asawa mo si Kuya Alan. Isang katotohanan na kailangan na niyang harapin. Tulungan mo ko, Ruth. Kailangan ko ang tulong mo. Anong tulong ang magagawa ko sa'yo? Look, Rona, pamilya ko si Kuya Alan. At lalong sumidi ang iyak ni Rona. Ikaw lang ang makakasagot sa problema mo, Rona. Mahal ko ang Kuya Alan ko. Pero nasa iyo ang desisyon. Matiin ang mga salita ni Ruth. Wala kang aalalahanin sa akin. Hindi ako magsasalita. Pero sana'y maayos mo ang buhay mo sa lalong madaling panahon. Marami kang sinasaktan. Hinawakan lang siya nito sa kamay at umalis. Marahas ang mga binitiwang salita ni Ruth na nag-echo sa kanyang isipan. Naguguluhan ako. Bakit kailangang mangyari pa ang lahat ng to? At napahagulgol na lang siya. I know I have to stop this madness. I would have to be stupid to ruin my happy family life. But I just can't stay away from John. I feel so terrible whenever he's not around. It's like he fills a certain void in my life that I didn't know was there before. I still love Alan and our daughter, of course. But the more I think about stopping, the more I long for John's presence. I realize sooner or later the truth will come out, and I can't bear to think about the consequence if it does. I don't know what to do. Marami-rami na ang napapamili ni Rona. Wala pa naman siyang kasama ngayon na tagabuhat ng mga yon. Masaya siya sa ganito. Gustong-gusto niyang namimili ng mga gamit at lalong-lalo na ng mga damit. Ma'am, ito na lang ho ba ang kukunin niyo? Tanong ng sales lady sa kanya. Sandali ha, I need shoes to go with that. Nagpunta ng kabilang section si Rona para tumingin ng sapatos. Tumawag uli siya ng sales lady para mag-assist sa kanya. Sa red na lang po kami meron yan. Naku, wala na ba sa white? Hindi ko pa nga alam kung babae o lalaki ang baby ko. Ma'am, dito po. Marami pa kaming available colors. Sige miss, kukunin ko na lang yung mga napili ko kanina. Sige po ma'am, sandali lang po. Umupo muna si Rona. Napagod din siya sa kaiikot sa pamimili ng mga gamit para sa bata. Ngayon na niya ginagawa ito dahil alam niya kung gaano siya katamad pagbuntis. Nakalagay ang kamay sa tiyan na kinausap niya ang kanyang baby. Nako baby, matutuwa ang daddy mo kapag nalaman niya na tuloy-tuloy na ang pagdating mo sa buhay namin. Sige, magpalaki ka. Hihintayin ka namin ng daddy mo. Magmi-meet nga kami at mamaya ko palang sasabihin sa kanya ang tungkol sa'yo. Sabay natin titingnan ng reaksyon niya. You will be my birthday gift for him. Excited na si Rona sa mga plano niya. Ma'am, ito na po. Ibinigay ng sales lady ang mga napamili ni Rona. Thank you. Lumabas na siya ng department store para pumunta sa kanilang meeting place. Malayo pa
ay naaninagan na niya ang larawan ng lalaking nagmamahal sa kanya. Habang lumalakad siya palapit dito, kitang-kita niya sa mga mata nito na kahit matagal na rin silang nagsasama, hindi nagbabago ang mga tingin nito sa kanya. Ang paghanga at pagmamahal ay laging nandun pa rin. Alan, kanina ka pa? Niyapos niya ang asawa at hinalikan ito. A little, sagot ni Alan. But I don't mind waiting for you. It gives me the pleasure of seeing you walk towards me. Hinalikan siya nito. Happy birthday! I love you! Hinalikan niya uli si Alan, and this time sa labi na. Darling, mabuti na lang at nasa public place tayo. Bulong nito sa kanya. Kung hindi, lagot ka sa akin. Naupo sila sa isang coffee shop sa loob ng mall. Sinilip ni Alan ang mga bag na dala-dala niya. Mukhang tinawaran mo na yung department store na pinuntahan mo ah. Pagbibiro ni Alan sa kanya. Hindi naman. Sakay naman niya sa asawa. Mag-order na tayo. Kanina pa ako gutom. Tinawag na nila ang waiter for the menu. I will have coffee and your special empanada. Sambit agad ni Alan sa waiter. Napatingin ito sa kanya na medyo natatagalang pumili. Rona, excuse me. We should order in this lifetime. Natawa ang waiter sa sinabi ni Alan. Sandali. Nakatingin pa rin siya sa menu. Okay, I'm ready to order. I would like to have a slice of carrot cake with chocolate almond cake, coffee tart, and orange juice. Did you invite somebody to join us? Panunuyan ni Alan sa dami ng order niya. Inirapan ni Rona ang asawa sa ipinapahiwatig ito. Hindi bale, magandang-maganda ka pa rin. Bawi nito. Ngumiti na si Rona. Tama na, bilog na ang ulo ko. At sa susunod na mga araw, mas lalo pang bibilog. Sabihin na nating mga 9 na buwan. Napadiretso ng upo si Alan. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, maghanap-hanap ka na ng bagong sekretary mo. Ikaw kasi, bago pa lang ako sa opisina natin, binuntis mo na ako. Tuwang-tuwa si Alan. Lumapit ito sa kanya at niyapos siya ng mahigpit. Hinalikan. Honey, hindi ako makahinga. Pagrereklamo ni Rona. Kailan mo nalaman? Galing ako kay doktora kanina. Positive lahat. Right on schedule. Yes, magiging daddy na ulit ako. Tinignan siya nito ng malagkit. Mahal na mahal kita, Rona. Thank you. Mahal na mahal din kita, Alan. Dumating na ang waiter. Dala-dala ang mga in-order nila. Napapailing pa rin si Alan sa dami ng kakainin ni Rona. Baka naman masama sa'yo ang too much sweet. Pagpapaalala ni Alan. Remember with Angela? Ganito rin ako. Yes, I remember. But I also remember na pinagbawalan ka ng doktor. And you're sneaking after dinner to have your sweets. Nanlaki ang mata ni Rona. Alam mo yon? Of course. Minsan gising pa ako, pumupunta ka na sa kitchen. Tumawa lang si Rona. Don't worry, darling. I promise, pagdating ko ng 3rd month, I will not eat cakes anymore. Tingnan natin pagdating mo sa 3 buwan. Enjoy na kumain si Rona. In love naman na nakatingin lang si Alan. Napansin ni Rona na hindi kumakain ang asawa. Honey, aren't you going to eat your empanada? Akin na lang pwede?
Kahit na gusto siyang pigilan ni Alan, hindi naman siya mapaghindian nito. Because I love you very much, ibibigay ko na lang sa'yo ang empanada ko. Panunuya at paglalambing ni Alan sa kanya. Nakangiti at may laman pa ang bibig na sumagot siya. Thank you, I love you also. Lubos-lubusan ang kaligayahang nag-uumapaw sa puso ni Rona. Ngayon, sigurado na siya sa sarili. Wala na siyang hahanapin pa kay Alan.